Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalan ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyihi nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan na naman natin ay tungkol din po sa pagkain. At ang tanong ay pinahintulutan nga bang kainin ang uod? Espesyal, siyempre, ang uod na galing sa mga prutas. Halimbawa, inuod yung tamar, inuod yung apple, inuod yung bayabas. So, pangkalahatan, pag uod na galing sa labas, yung mga uod na nakikita natin na minsan ay galing sa lupa o galing sa mga kahoy, yung pong hindi galing sa prutas na mga uod, yan po ay haram na kainin. Kasi yan po ay marumi. Ang hayop na yan o ang insekto na yan ay marumi o kabilang siya sa mga ipinagbabawal o pasok lang siya sa mga insekto na bawal pong kainin. Ngayon, ang tanong dito, kasi na itanong ng kapatiran natin, Ustad, paano yung uod na galing sa mga prutas? Okay. Pagka ang uod na yan ay galing sa labas at pumasok sa prutas, siyempre bawal kainin yun. At yan po yung nagpagkasunduan po ng mga ulama. Pero yung uod na doon na mismo lumabas sa prutas na yun, doon na nabuo, yung uod na yun, mula doon sa loob ng prutas na yan. So, dito, pinahintulutan ito ng ating mga eskolar at halos nagkasundo po ang apat na madhab, sina Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, at ni Imam Ahmad bin Hanbal na pwedeng kainin. Ngunit, sa pananaw po ng Shafi'iyya at ng Hanabila, mayroon silang kondisyon. Kapag daw ang uod ay galing sa mga pagkain na katulad ng suka, halimbawa ng sabihin natin na apple o prutas o kaya ay sa mga cheese o keso, ay pwede daw kainin sa kondisyon. Sabi nila, may kondisyon dito. Unang kondisyon, an yu'kala ma'at ta'am hayyan kana aw mayyitan fa in ukila munfaridan lam yahil. Kailangan kainin mo kasama yun. Yung uod na yun na natagpuan mo kasama yung tamar o yung prutas, dapat daw kainin mo kasama. Basta yung kondisyon, yung uod na yan, doon na mismo nabuo sa loob ng prutas, ha. Kasi pag hindi daw ganun paraan ng pagkain mo, na isasama mo na yung uod, so bawal pa rin daw kainin. Pangalawa, ala yung kalamun faridan, fa in nukila munfaridan lam yajuz akluhu. Hindi pwedeng tatanggalin mo yung uod. Tapos, nung tatanggalin mo yung mga uod ng prutas, halimbawa, o nung suka, then niluto mo yun, o yun yung kinain mong hiwalay, bawal, siyempre, kainin yun. Pangatlong kondisyon, alla yugayyira ta'amut ta'ami aw lawnuhu aw rihuhu in kana ma'i'an. Fa in ghayyara shay'an min dhalika lam yajuz akluhu wala shurbuhu. Linajasatihi hina idin. Kailangan hindi niya nabago yung kulay, yung amoy, o hindi na nasira yung pagkain. Lalo na pag yung prutas, yung mga pagkain na hindi sa dry. So dahil marumi na po yun. O kaya ay magdudulot na po ng sakit yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam naisalaysay na annahu utiya bitamrin atiqin faja'ala yufattishuhu yukhriju susa minhu. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng tamar, siguro luma na, tapos tinatanggal niya yung doon, yung mga uod, at sa kanya kinakain. Ibig sabihin, pagka ang prutas na yan ay bulok na, o kaya ay nagkaroon na ng amoy, at naging sanhin ng pagbabago ng kulay, amoy ng prutas ay dahil sa uod na yun, so hindi na pwedeng kainin yung uod na yun. So pangkalahatan, kung ang uod ay presko pa, o kaya ay ang prutas ay presko pa at may uod yun, so pwede pong kainin, basta sa kondisyon isama mo siyang kakainin, at kailangan yung uod
nabuo doon sa loob ng pagkain na yun o prutas na yun. Pero hindi yung uod na galing sa labas. So yan lang po konting kaalaman. Kung kaya mong kainin inuulit ko po kung kaya mong kainin. Kasi kung hindi mo kayang kainin ay pwede mo naman tanggalin yung uod niya. So ang sinagot lang natin kung pwede bang kainin yung uod na nabuo na po doon sa prutas na yun o pagkain na yun. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.